So good morning mga kamunting kabukid, mga bossing idol, no. So live update natin sa wala naman talagang viewers. Yan. So, nandito ako sa garden ngayon. So umuulan, umaambon-ambon para tapos lang ng ulan, magdamag ang ulan. So today is March 13, 2026, no. So live update po natin dito sa ating munting bukid. Ayan, no, tapos ko nang patikin lahat yan, and then pansamantala ko muna itinigil yung paglalagay ko ng mga manure. Dahil gusto kong sabayan nga itong ulan para din ako magdilig, din ako maghirap dito, no? So ito, nalagyan ko na ng mga seeds to, itong first bed natin yan. So ito, mayroon na mga seeds yan. So naka-ready na rin yung pangtanda ko dyan, itong carbonized rice hull, no? At tandaan natin kasi para di tayo mahirapan kung saan natin parte didiligan, no? Pag nagdilig tayo, kasi per portion na lang ang didiligan ko para tipid tayo sa tubig, no? Pag di naman natin kailangan basahin lahat yan, so per butas lang yung lalagyan natin doon para may palatandaan lang tayo, no? So yan, and then yung sukat nito ang ginawa ko is 40 cm. Yan, ito yung stick na ginagamit ko, yung sukat. Tapos ang nabutasan ko pala dito 205, no, lahat ang per bed natin 205 capacity. So sinama ko na rin yung gitna. Yung gitna nito. So yan, so sa squared niya yan, sa gitna naglagay ako para marami tayong ma-occupied, no. So ang gagawin ko naman diyan, kasi mayroon na tong balag. So pag lumaki na sila, ililis ko na lang paunti, no. So para hindi maka-penetrate yung mga damo dito sa gitna at sa mga bed natin. So kaya ako tinamnan yung gitna, no. Yan. So malaki naman ang space nun. So nasa yung gitna nun, nasa 30 cm. So pwede na rin yung area na yun, capacity na yun, left and side. Yan, left and right yan, kaya nyo na yung ma-occupy yung gitna. So nasa 205 yung isang bed. So times 10 to nasa 2,050, no, yung capacity nitong yung 10 bed na ito. So yan, so malamig ang panahon dito sa amin na naman ngayon, maulan, magdamag, kaya kinabayang gusto ko sabayan yung pag-uulan dahil yan, para din ako magdidilig. Isang malaking abala rin sa atin yun, pagdidilig. So time check is 9:30 na. Nagatid ako na estudyante. Kanina inumpisahan ko na tong umaga. So nagbutas-butas muna ako. Pagbubutas ko na ito, pausa ako nilagyan ng seeds, and then ito naman lalagyan ko, tatabunan ko na lang, no, yung ating ginawa. So mamaya ko na yan, magbalagay muna ako ng mga seeds, no, dito sa ating mga hira. So pansamantala ko muna yung tinigil, pangatlo pa lang yung nalagyan ko kahapon. Nag-aakot pa ako ng mga bualo na may manure. Wala kasi ibang gagawa, no, kundi ako lang lahat gagawa nito. Yung pagbubutas, pagtatanim, paghahakot, lahat. Land preparation ako, mag-isa, solo. And then ito, paglalagay ng manure, yung natin, yung basal fertilizer natin. Manure na may bualaw, no, yung may ipa na galing sa poultry. Matagal na yan, actually na yan, decompose na po siya. 2 taon na yan nakasako dyan, doon lang sa banda doon. Naipost ko na yung video noon doon kung saan ko pinatambak yan. Saka dito sa gitna meron ako dyan, napakita ko na rin dyan banda. Saka doon sa kabila, tapos dito banda yan. So halong highway yung area namin, kaya medyo malayo yung nasa kalagitnaan ako. Medyo malayo ang hakot, medyo hirap tayo. So isang sako, yung maliit na ganun, mga 50 kilos, kasi medyo basa pa siya. Kaya mabigat. Gabuti meron ako maliit na trolley, yung ginagamit ko pangigib, yun ang ginagamit ko. So actually nabili ko lang sa online din yun, mura lang din, nasa 600. Tapos yung mga trolley ko malalaki is sira. Yung isa kinalawang na, matagal na kasi yun, 10 years na. And then yung isa medyo bago-bago pa, kaso yung gulong naman ang bumigay. Kaya ako magtsatsaga ako na magakot. Marami na akong prepare doon na hakutin. Kaso nga lang, gagawin ako sa oras. So gusto kong sabayan yung pag-uulan para makalibre tayo sa pagdidilig, no? So tatandaan ko na rin kung saan portion yung mga lalagyan ko ng seeds, and then ito ang pantanda ko, yung itong yan, yung carbonized rice hull, no? Yan ang palatandaan natin pag nagdilig tayo. Once na nag-init naman na kailangan natin diligin, hanggat di pa nabubuhay yan, kailangan natin diligan, no? Okay? Yan, para
para mabuhay yan, kailangan natin talaga lagi basahin yung lupa yan. Pagka hindi natin binasayan, hindi mabubuhay yan. Kailangan didiligan natin hanggang mabuhay. Pagka hindi nabuhay yan, ay may problema. Baka yung buto sira na. Saka wag, advice lang, wag ng kalaliman. Kasi isang buto lang naman, isang butas dyan. Yan, wag nang masyadong kalaliman. Mga ano lang, mga 55 mm lang ang lalim, no? Mga 5 mm lang ang lalim ng okra, no? Wag yung kalaliman, wag nyo nang abutin 1 inch kasi baka mahirapan na mag tubo. So ito kasing lupa natin is ano to, compacted. So clayless siya. Baka mahirapan umusbong. So wag yung kalaliman. Pagka clayless ang mga lupa nyo, wag yung kalaliman. Ito medyo clayless kasi ito. Kaya mababaw lang para tumubo agad. So mga 3 to 5 days siguro matapos ko to. Matapos kong lagyan na ano to, after ko dito bukas, sana matapos kong maghapon to. And then bukas, i-start na ulit ako ng ano, continuous ko yung paglalagay ng manure habang hindi pa na tumutubo, ano. Yan, para may pagkain agad yung mga pinunla natin pagka usbong niya. Siguro matatapos ko rin naman yan, mga 3 days, before 3 days siguro matapos ko yan. Papaspasan ko na lang. So yan, tsaga lang habang umuulan, no? Yun lang update natin, live update natin mga bossing. Pakisuportahan naman sa ating mga binibideo yung kino-content. Thank you and God bless po sa atin lahat.